Sa video ito, pag-usapan natin kung paano natin malalamang kailangan ng i-throttle body cleaning yung ating mga motor. Magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. Nasa harapan po natin yung Click version 3 ng kapatid ko at isingit ko lang kung mapapansin nyo. May makap po siya na sticker, no? Actually para kay Scarlett yung decals na yan. Pero minakap ko lang dito kasi napakaganda niya nung nakita ko online sa kulay puti. So yan, bumagay naman siya. Minakap ko kasi baka magustuhan ng kapatid ko. Tapos bibili na lang ulit ako. Nabili ko lang yan online guys. Share ko lang sa inyo. Maganda yung design niya. Premium, matibay. Galing Indonesia. Ayan o. Makakap lang yan. Tinape ko lang. Di pa yan nakadikit. So soon, didikit natin yan kay Scarlett. Kung gusto nyo magdikit din sa motor nyo, gusto nyo sabayan, pwede kayo mag-check out dito. Legit na link guys. So napakaganda. Ayan. Alam ko nagkakaubusan yun yan. Di ko lang sure kung meron pa sa link. Check nyo na lang. Lagay ko rin yung iba't ibang design. Ito, silver yung pinili ko. UV printed ata to na transparent. Matibay yan guys. Galing Indonesia yan. Kay Ray-Ban, ganyan din yung sticker niya. Yung kulay pink na Honda Click, yung sikat ngayon. Tapos kay NSB, yung kulay puti. Ngayon kay Scarlett, lilipat pa natin yan. Hindi yan nakafix yan dyan guys. Ngayon yung pag-uusapan natin kung paano po natin malalaman na kailangan na po natin throttle body yung ating mga motor. So by the way, for idea lang po, itong click ng motor, click ng kapatid ko, Click version 3, nasa 10k odo na po. So paano ba tayo magde-decide kung kailangan ng i-throttle body yung ating mga motor? So sa mga hindi nakakalam, yung throttle body naglilimit ng hangin papunta sa makina po natin. At nasa kaloob-looban pa po yan, napaka-hassle po kung bubuksan pa po natin siya or babaklasin. Pero sure naman na makikita natin kung marumi na yan or malinis pa pag binuksan natin. Pero napaka-hassle. Ngayon, ano yung ibang way para malaman natin na kailangan na natin mag-throttle body? Take note lang po, case to case basis po yung scenario na to. Hindi porke 10k odo sa motor ng kapatid ko, ganun na rin po yung sitwasyon ng throttle body sa 10k odo ng motor nyo. Case to case basis. Kung kaya naman ikukwento ko rin dito kung paano natin mapapahaba yung interval ng throttle body po natin. Take note lang po ulit, hangin po na may alkabok yung nagpaparumi sa ating mga throttle body. Pero bago pumasok sa throttle body yung hangin, dito sa air filter, i-filter po ng air filter nating hangin, pupunta siya sa throttle body, then papunta sa makina. Ngayon, kung hindi po natin na-maintain yung ating mga air filter, hindi po natin yan napapalitan, may possibility na mapaaga po yung pagto-throttle body po natin. By the way, may video na rin po tayo sa throttle body. Yung ginawa po natin nung kay Scarlett, nag-throttle body na po tayo. Nakita natin na marumi na. So yun, darating talaga yung araw na kailangan na natin linisan yan. Pero mapapahaba po natin yung buhay niyan kapag nagpapalit po tayo ng air filter po natin sa takdang oras or kapag marumi na po siya. Itong sa motor ng kapatid po natin, last 6k odo, pinalitan po natin siya at sobrang dumi po ng air filter niya. Sobrang dumi as in napuno. So sa pagkakataon pong yun, pinalitan natin ulit siya ng genuine. Mamaya sisilipin po natin yung air filter na yon. Tapos dito rin sa loob ng air filter natin or airbox, makikita natin kung marumi na yung throttle body. Paano natin malalaman yon? May sisipatin lang po tayo doon na butas. Kapag malinis pa yung butas na yon, ibig sabihin malinis pa yung throttle body. Kasi walang nakakapasok na alikabok doon. So para ma-gets nyo ko, buksan lang natin tong airbox ng version 3 ng kapatid ko. Tapos, turo ko na rin sa inyo kung paano i-maintain tong mga drain tube na to, crankcase breather tube. Pero by the way, may video na tayo dyan. Ito kasi kung makikita nyo, may laman na. Ayun, may laman na po yan na oil. Explain ko rin sa inyo kung saan galing yung oil na yan at kung bakit may oil dyan. So yun, open lang po natin tong airbox. So yan, natanggal na natin mga bolts ng airbox po natin. Pero bago natin buksan yan, pag-usapan po natin baka nandito sa manual po natin yung odo kung kailan tayo maglilinis ng throttle body. Base po dito sa manual po natin, wala pong nakasulat kung kailan po natin dapat linisin yung ating mga throttle body. Ang tanging makikita lang po natin dito, yung air cleaner po natin. Ayan, air cleaner. Tapos yung nakakabit pa dyan, every 18,000 kilometers yung replace. 6k odo pa lang nga,
hindi na umubra. Punong-puno ng dumi. Every 18K odo daw yung palit, pero hindi na natin susundan yan. Mas maaga tayo dapat sa manual. Ngayon, ang rason po kung bakit walang throttle body cleaning dito sa manual natin ay una, ang air cleaner po dapat yung kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Kapag malinis po yung air cleaner po natin na maintain po natin or yung air filter, malinis po yung throttle body po natin. Ngayon, pag marumi yung air cleaner natin, dudumi yung throttle body po natin. So yun yung concept ng video na ito. So kung kaya naman, ngayon kasi masasabi natin na maintain yung air cleaner natin dahil pinalitan natin to nung 6K odo nung puno na yung ating mga air cleaner, punong-puno na ng dumi. So ang cons kasi or ang masamang epekto, kapag napuno na yung air filter natin ng alikabok, may chance na makapasok na yung alikabok dahil nagsisiksikan na sila. Also pangit na yung performance ng ating mga motor. At kung makapasok man yung alikabok dyan, diretso throttle body, diretso makina, pangit din yung performance ng ating mga motor. Also, mag-standby sa throttle body yung dumi, which is masama para sa ating mga motor. So para walang problema, air cleaner. Ito, 10K odo, tapos 6K nung last palit natin. So halos 4K na tong air cleaner natin, air filter. Genuine pa rin to guys, yung pinalit natin, Honda, ayan o. 1, 2, 3, charan! Okay, goods pa. So alam nyo naman yung ganyang itsura. Marami na tayong video ng air filter cleaning pag may maintenance. Yung ganito, pag may green pa, kaya pa yan, pero may mga dumi na dito, may nahakot na. Kasi ito, may oil yan. Ayan, may oil content. O, di ba? Daming oil ng genuine. Kasi genuine, meron siyang dito, clamp. Para hindi siya mag-twist. Ayun o, ipit siya doon. By the way, for idea lang din po, also may video na rin tayo about dito. Yung genuine air filter po, yung pinaka-best na air filter para sa ating mga motor dahil ito yung may halos 0-0 possibility na makapasok talaga yung alikabok dahil may oil content po yan. So kung papalitan man po natin yung maruming air filter natin, best pa rin talaga yung genuine air filter. Ngayon, dito na tayo sa exciting part. Paano natin malalaman sa pamamagitan ng pagsilip dito or pagsipat kung kailangan na natin mag throttle body cleaning? Napakasimple lang. Tong butas na yan, ito kasi ilang beses ko nang na-experience to, nakikita, at may times na nakikita kong marumi yan, may times naman na malinis. Dito sa version 3 ng kapatid ko, kahit nung unang palit natin ng air filter, wala akong nakapang dumi dyan or alikabok. So sa pagkakataong ito, tatry po ulit natin kung may makakapa tayo dyan. Ito yung tissue, malinis na malinis, puting puti. At yung butas, so pasok natin dyan, medyo laliman natin. Check natin kung may mahakot guys. Wala. Kumikinang pa yung tissue natin, wala tayong nakuha. As in, kung meron man, super konti lang na tipong hindi mo na halos makita. Wala tayong nakuha guys. Halos wala. Sabihin na natin 97% na malinis pa yan. Ngayon, yung gusto kong iparating sa inyo, kapag malinis tong butas na to, ibig sabihin malinis pa. Ayan, narumihan na ng daliri. Ibig sabihin malinis pa yung throttle body natin. Bakit? Ito lang yung way or daanan ng alikabok papunta sa throttle body po natin. Kaya naman makapagbigay tayo ng conclusion dito na kapag malinis pa to, malinis pa yung throttle body natin. Di bali na lang kung marumi to, tas nilinis nyo to, di nyo naman sinilip doon. Marumi na yung panigurado, nilinis nyo lang to eh. Ngayon kasi, simula nung pagkalabas sa kasa ng motor, hindi pa dumumi itong part na to. So ibig sabihin, wala pang napag-bypass or napasok na likabok doon sa ating mga throttle body. At saka napansin ko, to gusto ko lang din parating sa inyo. From kasa, pwede po natin mapahaba yung interval ng throttle body cleaning ng ating mga motor sa pamamagitan ng pag-aalaga ng air filter. So ito, isang way para parating sa inyo na hindi nyo kailangang ipa-maintain yung isang bagay na malinis pa kung alam nyong malinis pa. At ito nga yung way na yon. Kasi nabanggit ko rin sa mga previous video ko, 12 to 15, mga ganon, pwede na kayong magpalinis. Pero case to case basis pa rin. Kapag yung air filter nyo is marumi na or napabayaan yung marumi, dun na magkakaroon ng
dumi dito. O baka may magtanong, what if sobrang dumi na ng air filter pero wala pang alikabok na nandito? Malinis pa po yan, ibig sabihin hindi po nakakalusot yung alikabok papunta sa kabilang side nitong airbox natin. Kasi yung shield po natin dyan is air filter. Lalo na po kung genuine yung gamit nyo dyan, super effective po nyan. So after air filter, dyan na po yung malinis na hangin. So ngayon, kung malinis na hangin yung dumadaloy dyan, wala pong nakakapasok dyan. Ngayon, ang gusto ko pang iparating sa inyo or alagaan ninyo sa pagma-maintenance is itong crankcase breather tube. Kasi kung makikita nyo, minsan kapag nasira to, butas to, defective or natanggal na agad ng aso, nagbabypass yung alikabok dito guys, kagaya kay Scarlett natin. Kasi may butas yung dulo niya dito. Nakakapasok. Ito, nakikita ko is dumi lang naman siya from crankcase breather. By the way, crankcase breather tube, laman nito oil na nanggaling doon sa makina. Kapag sobra yung oil, sobra yung change oil nyo, or yung lagay na langis sa makina nung nag-change oil kayo, dito yan diretso sa hose na to. Ayan dito. Yung crankcase kasi natin nandun, pinaka-crankcase. Ngayon yung breather niya is ito. So nakadugtong sa makina itong breather na to or yung tube na to. Kung kaya naman may langis na lumalabas dyan. Papunta dun sa butas, dadalo yan diretso dito. Ayan. Papunta dun sa butas. Kaya naman oil yung laman nito guys. Mamaya bubuksan ko. Pakita ko sa inyo. So ngayon, nakita na po natin na malinis pa tong butas or yung hose papunta sa throttle body natin. Ibig sabihin, hindi pa kailangan linisin yung throttle body ng motor na to. Also, senyales pa is hindi po pabago-bago yung menor ng motor na to. Napaka-consistent pa ng menor ng motor na to. Pinilit ko talagang hindi magalaw yung air screw natin kasi minsan dyan nagkakaproblema yung ating mga motor kapag ginalaw na po natin. May video po ako dyan na inelaborate ko na yung mga dapat hindi pa galawin kapag bago yung motor at ito yon. Kaya naman yung markings po na yan, ayan yung blue na yan, diretso pa po yan papunta sa air screw po natin. Pati po yan yung TPS, wala pa po tayong ginalaw dyan guys. Ibig sabihin, pwede po nating ma-maintain yung performance ng motor or yung menor ng motor, RPM ng motor. Basta wala pa tayong gagalawin sa part na yan. Hindi ko pa po ginalaw yan kahit minsan, kung makikita nyo po, isusum natin, yung marking na yan, wala pa po yan, wala pa po talagang galaw-galaw yan guys. Kahit konti, hindi ko pa po ginalaw yan. So kung kayo man kukuha ng brand new ng motor, hindi po ninyo kailangan kalikutin lahat sa inyong mga motor. Hindi po kailangan galawin kasi doon mag-uumpisang masira. Pwede nyo lang pong galawin yan kapag nagkaroon na ng problema or kailangan nyo ng maintenance. Pero tayo, as marunong mag-maintenance, pinakita ko lang sa inyo na hindi lahat kailangan galawin. Basta nasa maayos na kondisyon po yung mga yan. So may specific lang na time kung kailan po natin sila gagalawin or specific na odo. Ito, bata pa para linisan ng throttle body. Maybe after 5K odo, silipin ulit natin yan. Pag marumi na, doon na tayo mag-decide na linisin yon. Pero ngayon, na-assure ko, malinis pa yung throttle body ng motor na to. So yun yung way para kayo mapag-DIY, para ma-check po ninyo kung malinis pa yung throttle body ng inyong mga motor. Napakagaan lang, kailangan nyo lang ng Phillips, buksan yung airbox po ninyo, yung takip, tanggalin yung air filter at silipin itong part na to kung marumi. And also maraming factor para makapasok dyan yung alikabok, tubig. Kailangan nyo lang din i-maintain yung mga tornilyo ninyo. May tinuro kong paraan paano siya isasara ng maayos. Yung kailangan nyo muna siyang i-counterclockwise, tapos kapag may tumunog or lumubog ng konti, dun nyo siya i-clockwise. So naturo ko na yan sa mga marami nating video. Kasi pag na-lost thread yan, makakapasok yung tubig dito, pwedeng maging dahilan para maging malagkit yung loob, kumapit yung alikabok, makapasok yung alikabok, whatsoever. Pero ito, airtight naman po siya, watertight I mean. So hindi po nakakapasok yung tubig dito. May mga pakonti-konti, syempre, hindi naman natin may iwasan yan. Pakonti-konti, pero importante dyan, walang pumapasok dito. Malinis na malinis yan. Kamay ko nga lang nga tayo nagparumi dyan eh. Kasi alam naman natin kung may alikabok yan. Kapag isang kaskas pa lang, pagkabukas, may bakat na siya. Pero ngayon, wala. Ang dulo na yan guys, malinis pa yan. Kasi danas na danas ko ay Scarlett dati. Marumi talaga siya. Makapal na yung part na to. So hanggang dun na yan, yung dumi na yon. Pero ito, okay goods pa. So ngayon, syempre pagkabukas natin dyan, linisan na rin natin, sabay na rin natin linisan
para yung mga nasa loob hindi na po umiikot-ikot at pumasok dito sa air tube po natin dyan papunta sa throttle body. Ayan. Maintenance lang yung kailangan guys para mapahaba yung interval ng mga bagay-bagay. So sa loob ng 1 year mahigit na motor, ngayon ko lang to i-maintenance. Kung nakikita nyo, ngayon lang din halos nagkalaman kasi napasobra siguro yung mga unang change oil natin. Kahit konti, magre-reflect yan dito. So gamit lang yung pliers para matanggal to, tapos flat screw para maibaba po yan. Tapos pwede nyo ng kamayan. Yun. Ngayon kung tubig yung laman yan, ibig sabihin hindi watertight. Itong airbox ninyo may nakapasok. Ngayon kung oil yung laman nito, ibig sabihin normal yan, galing lang sa makina, galing lang sa crankcase. Kaya nga ito tinawag na crankcase breather tube. Yun, boost po natin yung laman, check natin kung oil or tubig. Ayun o, lagkit nyan. Oil yan, matik. Oil, ayun o, medyo mangitim-ngitim na nga o. Ayan, oil. Oil, ayan, makintab. So ibig sabihin, crankcase breather tube natin, walang nakakapasok na tubig. Watertight po siya. Yung galing lang sa makina, yung dumadaloy dito. May video naman po tayo dyan about dito sa crankcase breather tube. So linisin lang natin yan, cotton buds or kung anong mapaglinis sa loob nyan. So yun, nalinis natin, malinis na malinis, no? So gumamit lang po tayo ng cotton buds dyan. So para dito sa pinakabutas nya or pasukan ng oil natin, or kung di naman tubig sa inyo, sa case ninyo, gamit lang tayo ulit ng cotton buds dyan para malinis yung daloy, pati yung mga aging na yan. Yan, para all goods, malinis, mapahaba yung interval ng throttle body cleaning po natin. So linis lang din yung kailangan natin talaga guys. Kung malinis tayo sa motor, magiging matagal yung interval ng mga maruming parts. Yun, okay na tayo dito. Punta naman tayo dito sa cover. Dito sa cover, makikita natin yung iba't ibang dumi. May mga parang putik-putik, alikabok. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag ganyan yung itsura, ayan, ibig sabihin, may dumadaloy talaga na alikabok yan. Pero ito is nasa kabilang side naman siya. So, dito kasi papasok yung hangin natin muna. Ayan, tapos dediretso sa butas na yan. So, yan yung pinaka-prone talaga sa alikabok. Ayan, yung ganito yung sinasabi kong itsura kapag marumi na yung throttle body nyo. Itong dumi na yan, kapag katulad niya na yung nandito, ibig sabihin, marumi na yung throttle body nyo. Pwedeng may naipon na dyan, may nakakapasok na talaga na alikabok. Kaya no, kitang kita dito eh. Ayan, ito na yung marumi talaga guys. Ayan o, bakat na bakat. Ayan, di ba? So alikabok yan. So ito kasi nasa outer naman. Need lang natin i-maintenance lagi itong cover na to. Kasi from the other side siya ng airbox natin. Linis lang para all goods tayo dito. Ayan, nakita na ng kapatid natin kanina, pinapatigit niya. Gusto niya daw. Sabi ko medyo mahal, pero pag-isipan ko kung bigay na lang natin sa kanya para parehas kami ng sticker kasi maangas din naman. Tapos gawin ko na lang din ng tutorial siguro bukas kung sakali mapag-isipan ko kung paano yung pagdidikit nito. Maganda naman kasi tignan, no? Pinakita ko yung reference natin. So by the way, ayun, balik tayo dito. Ito hinugasan ko, pwede naman hugasan yan guys. Tapos itong air filter po natin, yung side po niya, ayan, itong mga part na to, itong part na yan, punasan lang natin kasi hindi natin pwedeng basain itong buong to. Pag nabasa yung filter natin is hindi na siya mapag-filter ng maayos. Yung likod medyo goods pa naman. Itong nakikita nyo na yan, nanggagaling po yan dito sa, tawagin ko na lang itong air tube or water tube kasi lumalabas dito halos tubig. Ayan, may butas dyan. Tapos kapag tinapat po natin dyan sa air filter, dun po siya dediretso. Ibig sabihin may nakakapasok din na alikabok dito. So ako yung maintenance ko lang dito kasi minsan may naiipit na alikabok sa gitna, kaya naman nagkakaroon ng gap, hangin na pasok. Papasukan lang natin ng cotton buds yan guys kasi may rumi din sa loob yan. Also dito yung butas dito. So ayan, punasan lang natin to, itong part na to. Also ito, tas okay goods na tayo. Balikan ko kayo. Ayun guys, medyo ginabi na tayo, pero yun, nalinis na po natin lahat. Ito, hinugasan na lang po natin. Punas na lang po yan, pati ito, kung makikita nyo, nalinis na natin paligid ng air filter po natin. Also yung, dito, yung tube po natin, water tube,
or tube drain po natin. Ayan, nilinis po natin, tinanggal muna, tapos nilinis yung butas. Also itong crankcase breather tube, nilinis na po natin. Medyo marumi pa dito sa babaw ng CVT, punasan na lang natin bago isalpak po lahat ng yan. Para magka-idea lang kayo, balikan ko lang ulit. Yung tamang paglalagay ng tornilyo, counterclockwise muna or paluwag. Then pag may tumunog or lumubog, tingin lang natin. Yun, lumubog. Tsaka tumunog ng konti, mahina lang. Depende sa ano nyo, persa. Pero yun, after tumunog, clockwise nyo na higpitan para watertight po siya palagi. Di po masira yung cover natin, di mapasokan ng tubig at alikabok. So ganun lang po natin malalaman kung kailangan natin linisan yung throttle body po natin. Pero after 15k odo, check po natin kasi yun yung nirecommend natin sa mga previous video po natin. So check natin kung may dumi na po na nakapasok doon sa tube at kung kailangan na pong linisan yan. Yan lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. Bukas dikit natin yung decals na yan. Ilalagay ko po yung link sa description. The more click, the more you know paano malalamang linisin na or marumi na yung throttle body. Bye bye!